Ito na nga, mga minamahal, ramdam na po ng mga Duterte ang himagsik, ang pagkamulat ng mamamayang Pilipino doon mismo sa lugar nila. Kumbaga yung mga botante po ng Davao ay talagang mulat na sa katotohanan. Tama yan. Ang mulat na ay hindi na muling pipikit pa. Hayaan nating yurakin ang mga taong nandyan sa kadiliman. Tayo ang magpasimula ng liwanag para sa mamamayang Pilipino. So ngayon nga po mga minamahal, ramdam na po ng mga Duterte na parang hindi na sila gusto ng mamamayang Pilipino, ng mga taga Davao. Kasi ano yung hanash? Ano yung balita? Ano yung ganap, Mima? Ito kasi yon. Kita niyan? Carlo leads Rudy in online survey. So, nagsagawa po mga minamahal itong Sunstar ng online survey. Ito po ay local online survey firm, local survey firm, mga minamahal. At maganda din naman po ang credibility nito. Although hindi ko masasabi na 100% accurate, kasi hindi naman po lahat ng survey ay 100% accurate. Pero ang masasabi ko po mga minamahal, nung tiningnan ko po itong Sunstar na to, meron po itong ratings na mataas. So kapag ang ratings po ay mataas, alam natin mga minamahal na nag-earn po yan ng trust sa mamamayang Pilipino. So ngayon po, nagpa-survey ang Sunstar. So sinimulan po ito nila mga minamahal noong October 10. Tapos natapos noong November 14 na meron pong respondents na 6,200. So ngayon, basahin natin tong balita. A month after Sunstar Davao online survey on the 2024 Davao City mayoral race, Carlo Alexe Nograles leads with 3,300 votes, followed by former President Rodrigo Duterte with 2,700. So, humigit kumulang 600 plus mga minamahal ang lamang po ni Carlo Nograles dito kay former President Duterte. So, ano yung implication dyan? Ano yung nakikita nating senaryo, mga minamahal? Isa lang po yung ibig sabihin yan. Mulat na po ang taong bayan. Lalo pat kung pagbabasihan natin yung mga nakaraang hearing ni former President Duterte, makikita natin na something unusual. 'Di ba? Na ito, nabulat-lat to. Ito yung katotohanan. Oh, totoo yung Davao Death Squad, pinagpapatay yung mamamayang Pilipino. Oh, yung patungkol sa droga, smokescreen lang to, ganyan-ganyan. So, napapatunayan natin mga minamahal na nang dahil po sa mga sinasagawang hearing, nabubulat yung katotohanan, namumulat yung mamamayang Pilipino. Kaya pansin nyo, hindi umaattend si Sara Duterte sa mga hearing-hearing yan kasi alam niyang madadali siya. Diba? Alam niyang magkamali lang siya once, or magkamali lang siya ng banggit, or mayroon lang siyang ma-i-reveal, talagang magiging malaking issue yan. Kaya si Sara Duterte hindi umattend sa mga hearing kasi play safe, 'di ba? O Mary Grace Piatos. O hinahanap ngayon with 1 million rewards kung sino man makakapagturo kay Mary Grace Piatos. 'Di ba? All right, mga minamahal. Sabi dito, as of November 14, the post has garnered 6,200 reaction, with comments praising Nograles as visionary and a fresh energy for the city. Tama nga naman kasi mga minamahal, ang tagal na pong nag-lead ng mga Duterte dyan sa Davao. 'Di ba? Sa sobrang tagal nila, hindi man lang naayos yung problema. Paulit-ulit na lang. Flood control, corruption, killings, ang dami pa. So, kumbaga ano na siya bituing kupas na itong si former President Duterte. Bituing kupas na yan, naging presidente na. 'Di ba? So, wala pa ding kaayusan yung Davao. So, ang kailangan natin dito mga minamahal, yung bago.
susubukan natin yung galing. Susubukan natin yung lakas. Kung ano nga ba yung magagawa niya, ano pa yung maiaambag niya sa ating bayan, sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at sa pag-aalaga, paggagabay sa mamamayang Pilipino sa nasasakupan ng kanyang lungsod. Alright, sabi dito, while Duterte supporter highlight his legacies and experience. Yan lang naman yung kayang ipagmalaki ng mga Duterte Balahura supporter. Yung mga legacy kuno, malamang nakaupo siya, alangan naman hindi niya paglingkuran ng kanyang mga nasasakupan. Alam nyo, ang daming mga bulok ng mga Duterte supporter. Pagmamalaki yung kanyang mga legacy na paulit-ulit yung kanyang mga programa. Diba? O, patungkol na naman to sa droga. O, yan na naman yung kanyang tawag dito, yan na naman yung kanyang fairy tale na programa. Diba? Peace and order, unlimited, paulit-ulit. Wala na bang iba? Puro na lang peace and order. Ang tagal na ng peace and order na yan. So, parang pinapatunayan nyo nga talaga na maraming addict dyan sa Davao na hindi nyo kayang bigyan ng solusyon. Kasi yan yung paulit-ulit yung binubulat-lat eh. Peace and order. Hindi ba maubos-ubos yung mga addict dyan? Diba? Despite na pinipeke nyo na nga yung mga logbook, hindi pa din ba maubos-ubos yung mga addict dyan? Well, kung sa bagay, sabi nila Davao daw is the safest place. Safest place nga ba? Bakit doon nagtatago yung mga chekwang pinaghahanap ng batas? Diba? Doon yung nagiging exit point nila. Safe nga ba yung Davao? Sa Davao nga ba magandang magtago? Alright. The survey launched on October 10 also reflect divided views of Davaoenos. So, mga minamahal, in my own opinion na lang ang kailangan natin dito is yung malakas, matatag, yung merong energy na pamunuan ang ating bayan. So, hindi na natin yan nakikita kay former President Duterte kasi unang-una matanda na, matagal nang nag-lead sa politika. So, hindi ko na nakikita yung shine, bright like a diamond na yan kung siya pa rin mismo ang mamumuno ng Davao. Kasi ganito yung mangyayari dyan nababasa ko na yung plano. Tumakbo siya kasi alam niyang hindi malakas si Baste. So kapag si Duterte ang nanalo, si former President Rodrigo Duterte ang mananalo, magre-resign yan at ipapalit niyang mayor itong si Baste, itong kanyang anak. So at the end of the day, si Baste Duterte pa rin po mga minamahal ang mamumuno dyan sa Davao. So, nakikita nyo at nababasa nyo ba yung plano ng mag-amang yan? Lalo pat nung sinabi niya na matanda na ako, ibigay na lang natin sa mga bata, yung politika. So, doon pa lang makikita nyo mga minamahal yung intention ng pagtakbo ni former President Duterte na hindi talaga siya para sa mamamayang Pilipino. Makikita nyo siya natatakbo para sa kanyang pansariling interest to protect their family and also to gain money gamit ang pera ng taong bayan. See? So, ang kailangan natin dito, hindi lang bago sa taste ng mamamayang Pilipino, kundi ang kailangan natin dito, yung merong maitutulong, yung merong mas maipa-aambag para sa kaunlaran ng ating bayan. Yun yung kailangan natin. Diba? Hindi yung ang tagal mo nang naglingkod, ano ba yung nagawa mo? Ang tagal mo nang naglingkod, may nakita ba kaming pagbabago? Ang tagal mo nang sa pwesto, pero ano yung nagawa mo? Kasi yung mga nakita natin, mga minamahal, natural lang naman na gawin niya yun kasi siya yung nasa katungkulan. Pero yung tinutukoy natin dito, yung improvement. Meron bang improvement? Mas naging maganda ba yung ekonomiya ng Davao? Mas umunlad ba yung mga tao dyan sa Davao? Hindi ba naghihirap ang Davao? Bakit kapag binabagyo, lagi niyong sisi sa presidente, flood control, and tagal niyong nagsilbi dyan? Hindi pa ba naayos yung problema na yan? Diba sinabi niyo, Filipinos deserve better. So, if we deserve better, then, hindi na sana kayo tumakbo. Kasi hindi naman kayo yung better. Hindi kayo better para sa mga mamamayang Pilipino. Bagkus mga bitter kayo. Iba yung better sa bitter Sila bitter na bitter. Yun yung nakikita kong exact paraphrase sa kanila. Diba? So, kung ako naman talaga mga minamahal, talagang kay Carlo ako.
Hindi dahil sa anti-Duterte ako, bagkus gusto kong makakita ng bago. Na merong mas maitutulong, may capability, mas bata, 'di ba? Yung kayang kumilos yung katawan, hindi yung parang kinukoma na, 'di ba? Na maglilingkod sa kapwa natin Pilipino. So, alright, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.